Mga tol, may pag-asa pa ba ang mga DDS na magbago? Alam ninyo, sa totoo lang, sumuko na ako na ang mga DDS ay mababago pa. Pero nag-iba po yung perception ko ngayong umaga habang ako po'y nangangalap ng mga balita. Hindi po balita yung nakita ko, kung hindi isa pong DDS. Sino po tong DDS na ito? Ang kanya pong description sa ibig sabihin ng DDS ay dating Duterte supporter, no? Dating Duterte supporter o DDS. Bakit niya po sinasabing dating Duterte supporter siya? Kasi yun po yung kanya talagang pinaniwalaan nung mga panahong ibinoto niya ito pong si Rodrigo Duterte. At sa pamamagitan po ng panulat niya na yon na akin pong babasahin at i-share po sa inyo mamaya, mukhang nababago ngayon yung perspektibo ko sa mga kababayan po nating mga DDS. Kung merong isa na nagbago, and perhaps marami din yatang mga manonood po natin na dati ding DDS, baka naman sa mga susunod na panahon, ngayon, bukas, hanggang dumating ang halalan sa 2028, may mga mabago pa ang paniniwala dito sa mga Duterte. Hindi na ako magtatagal pa diyan sa pasubali para sa inaantay po ninyong DDS o dating Duterte supporter. Babasahin ko po ngayon ito pong kanyang panulat. Sino ba siya? Actually, di ko po siya kilala. No? Naghahanap po talaga ako ng balita pagkagising ko. Ako'y kumakain ng oatmeal. Yun kasi yung routine ko ngayon eh. Kada umaga, oatmeal. Tapos kung ano yung pwedeng ilahok, itlog, saging. Hanggang sa makita ko ito. Unang-una, no? Kaya sabi ko, ito na lang muna yung talakayin ko ngayon. DDS ako. Hindi po yan Duterte, hindi po yan diehard Duterte supporter. Kung hindi, ang ibig pong sabihin niya dyan ay dati siyang DDS. And perhaps, ito naman ay kanyang isinapubliko, kaya siguro i-share na rin natin kung sino po siya. Siya po ay si Judith A. Paralag o Paralag. Ano kayang pronunciation ng kanyang apelyido, no? Judith A. Paralag o Paralyag. O may mga bata, wag na natin i-ano. Pero yun po, ang kanyang pangalan. At dito naglahad po siya ng kanyang saloobin, no? Hindi naman ganong kahaba, pero karamihan po ay sa wikang Ingles. Kaya minarapat ko na po itong ipatagalog kay ChatGPT para mas maunawaan po ng ating mga manunood. Nang higit sa ng mas nakakarami kasi mas appreciated natin kapag Tagalog ang ating tinatalakay. Again, siya po ay isang DDS, dating Duterte supporter. Ang pangalan po niya sa kanyang Facebook ay Judith A. Paralag. Publicly available naman po ito, kaya kapag pinablik mo kasi ang iyong content, ibig sabihin yan, minamarapat mo itong makita at marereaksyonan niya ng publiko. At tingin ko dapat po itong i-share kasi baka may mga katulad pa po niyang Duterte supporter na nagising o magising pa. Basahin po natin in Tagalog ang kanya pong sinabi dito. In 2016, joke lang, Tagalog nga eh. Noong 2016, may iba akong leader na nasa isip. Pinili ko ang uri ng mapagmahal, ngunit matatag na pamumuno na nakita at nararamdaman ko kay MDS, Miriam Defensor Santiago. O parehas kami, ng paniniwala ng mga panahong iyon. Kaso lang ang pinakaiba namin, ako binoto ko talaga si Senator Miriam Defensor Santiago. Pulis pa ako noon. Kaya ako ay nakaboto sa Antipolo. Kasi doon ako naka-assign, nagpalipat ako ng aking presinto. Pero dito kami nagkaiba. Kasi sino ang binoto niya? Syempre, dating Duterte supporter. Si Rodrigo Duterte yan. Ngunit, mas malaking bahagi ng mga botante
ang pumili sa isang taong nauna ang pangalan kaysa sa reputasyon, si RRD o Rodrigo Roa Duterte. Mukhang hindi niya naman binoto, no? Wala naman nakalagay po dito. Pero tingnan natin. Kilala siya sa kanyang mahigpit na estilo ng pamumuno. Kumalat sa mainstream at social media ang mga kwento at alamat tungkol sa kung paano niya nahuhuli ang mga kriminal. Yun ang isa sa pinaka malaking pagkakamali ng maraming mga Pilipino no? Ang maniwala sa retorika ni Rodrigo Duterte noong 2016. I remember, lagi akong nakikipag-argumento friendly sa aking mga kasamahan sa kapulisan na hindi ko iboboto si Rodrigo Duterte kasi ito yung nakikita ko sa kanya. Pero mas nananaig sa hanay namin noon yung pangako Pangako na idodoble yung sahod ng kapulisan. Ako hindi po ako umasa doon kasi mas tinitingnan ko yung pagkatao ng leader. Bagamat ako hindi talaga nung mga panahong yun na involved sa politika masyado. No? Kung sino lang yung gusto kong iboto, nung mga panahong yun, titingnan ko sa kanyang karakter. Saka syempre, yung experience. Yung iba, talagang gustong-gusto kasi madodoble ang sahod, which tinupad naman nitong si Rodrigo Duterte. Dumating na ang tunay na pagbabago. Iyon ang kanyang slogan. Ang totoo naman, maraming bagay ang nagbago. Sa unang pagkakataon, nagkaroon tayo ng Pangulo na malayang nagmumura sa harap ng publiko. Humahalik sa isang kababayan sa publiko at hayagang binabaliwala ang mga international na institusyon at otoridad, bukod sa iba pa. Sa kabila ng lahat ng iyon, nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan siya. Hinangaan niya si Rodrigo Duterte dahil sa wakas ay may leader na matapang na naninindigan sa gitna ng lahat ng pagsubok at pagsalungat ayon sa kanya. Noong 2018, nagdiwang ang buong hanay ng mga uniformadong kawani dahil sa pagdodoble ng kanilang sahod. Kasama ako doon sa totoo lang. No, kasi umalis ako sa PNP March 2018 Kaya inabot ko talaga yung doble sahod. Noong 2020, nakaramdam tayo ng seguridad sa gitna ng pandemya ng COVID-19 dahil sa paniniwalang maayos itong pinangasiwaan ng kanyang administrasyon o iyon ang kanyang akala. Akala lang talaga yon. Kasi kung titingnan natin ang datos mga tol, isa ang Pilipinas sa mga pinaka-worst ang naging pagtanggap o pagtrato sa problema sa pandemya. Makikita naman yan sa datos, hindi naman yan na paninira, Dapat pala na-share ko yung exact details, But anyway, yung sinabi po natin na isa ang Pilipinas sa mga worst cases sa pagtrato ng pandemic, yan po ay nasa datos. Hindi po yan kasinungalingan. Kung ide-debunk tayo ng mga DDS tungkol dyan, sa ibang pagkakataon makikipag-argumento tayo pero ipepresenta ko sa kanila yung datos. Ituloy ko po yung binabasa po natin dito. Sa kabilang banda, noong 2022, nalungkot siya nang matapos ang kanyang panunungkulan at nalungkot itong nagsasalita si Judith A. Paraliaga nang matapos ang panunungkulan ni Rodrigo Duterte at dumating ang panahon upang harapin ang isang bagong administrasyon. Sa kabilang banda, kinamuhian din niya ang mga taong bumabatikos kay Rodrigo Duterte. Akala niya, sinisikap lamang nilang sirain ang isang mabuting tao na may nagawang maganda at nag-iwan ng mahalagang pamana para sa bansa. Hanggang sa nagsimula siyang magbigay ng pansin at unti-unting makita ang mga piraso ng katotohanang bumuo sa kabuuang larawan. Doon niya napagtanto ang madidilim na realidad ng kanyang pamumuno.
Hindi dahil sa mga taong inaakala niyang mga kalaban niya, kundi dahil mismo sa mga taong nasa kanyang paligid, ang mismong mga dapat sanay nagtatanggol sa kanyang adhikain at nagpapalakas sa kanyang mensahe. Unti-unti nang nagigising ang mga Pilipino. Nagkakaroon tayo ng mas malalim na kamalayan. Hinahanap natin ang uri ng pamumunong may paggalang sa dignidad ng bawat mamamayan at may pananagutang tumutugon sa mga pandaigdigang institusyong tumutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan. Hinahanap natin ang antas ng disente at marangal na pag-uugali na minsang namayani sa mga bulwagan ng ating Kongreso. Hinahanap natin ang tunay na diwa ng pagiging estadista. DDS siya, dating Duterte supporter. Uulitin po natin yung binasa natin mga tol ha. DDS siya, dating Duterte supporter, ngunit ngayon, isa na lamang siyang Pilipinong mamamayan na umaasang darating ang araw na magiging tunay na dakila muli ang ating bansa. PS, wala siyang layuning bastusin o maliitin ang sinuman. Ang kanyang paggalang ay para sa lahat ng kapwa Pilipinong patuloy na gumagawa ng mabuti para sa bayan. Sa huli, ang kulay na dapat nating ipagmalaki ayon sa kanya ay ang kulay ng bandila ng Pilipinas. Hindi berde, hindi pula, kundi ang kulay ng ating pambansang watawat. Agree ako doon, no? Politically speaking, pula ako. Pero tama po yung sinasabi niya na dapat ang kulay po natin ay para sa Pilipinas. Hindi po kung kaninong tao, grupo o politiko. Pero pagdating sa paniniwalang politikal, hindi mawawala ang kulay. Ganun lamang naman kasimple yon. Ngayon, nang mabasa ko po ito mga tol, nagkaroon ng hope sa akin, no? Na kahit DDS pala, pwede pang magbago. In fact, may mga nakikita din ako na mga ilan sa manonood natin na umaamin na dati silang DDS eh. Kaso lang wala pong mga mahabang pahayag katulad ng nakita ko dito kay Judith A. Paralyag, no? At sa isang dako pa, meron silang naging magandang conversation ng isa sa mga commenter niya. Pero bago natin puntahan 'yon, tingnan natin yung mga komento dito sa kanyang post, ano? Basahin lang natin yung ilan sa mga komento ng kanyang mga mambabasa. Ito po ay nagkaroon ng 2,400 reactions, by the way, 227 comments na dadagdagan pa, and 194 shares. Sabi po ng ilan sa kanyang mga mambabasa dito o nakahagip ng kanyang post, binoto ko si Digong nung una, pinagtanggol ko yan sa SOCMED kahit maraming pinapatay ng mga pusher kasi kasalanan nila. Binantaan na sila pero tuloy pa rin sila sa gawain. Pero nung nalusutan ng 6 billion na shabu ang Bureau of Custom, tapos nagpakawala ng 4 na Chinese sa Bucor, may mali na sa pamumuno ni PRRD. Napaisip ako, totoo nga ang sinasabi ni Sentry na minimonopolyo lang nila ang drugs. Tapos sa korupsyon, tikom siya. Nagbulgar ng 332 billion na flood control scam si Noynoy Andaya pero hindi umusad ang kaso. Nag-declare ng scamdemic na halata ang korupsyon, binulgar ang oposisyon, ang korupsyon sa pandemic, pero dinepensahan na niya si Duque. Binulgar ni Pacman ang malalang korupsyon, pero siniraan pa niya si Pacman. Higit sa lahat, minura ang Diyos at tinawag na estupido, kaya kung may solid DDS dito, nasa kanila na ang problema. Mukhang nagising din po itong isang tao po na ito, no? Na nagkomento, si Perseus Villa. No?
At sa iba pang mga komento dito, basahin pa natin ang iba. O, ito naman, never been a DDS. Andali lang mga tol ah. Baby ko, pakisuyo yung mga aso. Never been a DDS. Although binoto ko siya noong 2016, bumoto siya pero hindi daw siya DDS. Meron palang ganun, ano? May ganun pala. Bumoto kay Duterte pero hindi DDS. Never been a DDS, although binoto ko siya noong 2016 because of, yung mga taong nag-endorse kasi, sumunod sa Agos but never kong inidolize. That's why, nung last election, I didn't vote for President and VP. At oo, di ko pinagsisisihan yung best decision ko as a Filipino voter. But I disagree, no, with due respect dito sa nag-comment. Kasi alam po ninyo mga tol, ang hindi pagboto ay ibig sabihin po niyan, tama ka ba o mali ka ba? Para sa akin pananaw lang naman ito, no? Pag ikaw po ay hindi bumoto dahil ang paniniwala mo lang wala namang matinong mamumuno, para sa akin mali po yun. No? Gamitin po natin ang ating kapangyarihang bumoto sa tingin po natin tama. Nagkamali na tayo, ako, noong 2022, noong 2025. And perhaps noong 2019, nagkamali din ako kasi may mga naboto kong senador na perwisyo ang ginawa eh. No? Noong 2022, naboto ko si Sara Duterte, naboto ko si Robin Padilla, naboto ko si Jingoy Estrada, naboto ko si Mark Villar. Lahat ng sa mga tingin ko bahagi ng problema ngayon, marami ako naboto. Ang tawag po doon, katangahan. Katangahan ni Top 1 na sana hindi na maulit pa. Kasi lang naulit ko pa ulit noong 2025. Naboto ko like si Pia Cayetano. 'Di ba? Yung pagboto kay Pia Cayetano, hindi ko naman akalain na ganun pala siya. Isa din po yung pagkakamali. Kaya sa 2028, nagdi-disagree ako dito sa sinabi niya na wag na tayong bumoto dahil lamang sinabi sa atin. No? Ako, dito, sasabihan ko kayo ngayon mga tol, pag kayo'y bumoto, wag kayong magtatanong sa akin. Marami nagtatanong sa akin eh. Kung sino iboboto ko, iboboto din daw po nila. Pero from now on, hindi ko na po kayo sasabihan na ito ang iboto ninyo. No? May mga isusulong akong kandidato dito sa ating programa. In fact, lagi ko nga sineshare yan before eh. Isang click ko lang dito, makikita nyo na yan eh. Di ba? Pero sa ngayon, hindi ko muna yan na pinopromote kasi maaring magbago ang mga sitwasyon eh. No? Naisip ko lamang yon. Although may mga personalidad dyan na talagang paninindigan ko hanggat ako'y nabubuhay dahil naniniwala ako sa kanilang mga prinsipyo. Pero again, itong mga panahon na magkakasama tayo sa araw-araw na programa po natin, mas gusto kong mag-focus muna tayo sa mga araw-araw po natin pinag-uusapan. At going back, doon po sa sinasabi nitong isang commenter, pag tayo po'y buboto, wag na po tayong magtanong sa iba. No? Ang punto, ikaw na mismo ang pumili, ikaw na mismo ang magbigay ng dahilan kung bakit mo iboboto yung isang kandidato. Hindi dahil sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi dahil sinabi ng kung sino man o kung sino man na pinanonood ninyong mga vlogger o influencer. Mag-decide po tayo sa 2028 ng sarili po nating desisyon. Sarili po nating boto at pipiliin po natin kung sino yung sa tingin natin nararapat para sa elected position na atin pong iboboto. Puntahan na po natin ngayon yung magandang conversation sa pagitan po nitong si Judith Paralyag at saka isa din po siguro niyang mambabasa. Nangyari po ito noong June 11, past 7 in the evening. Ayon sa kanya,
Pwede palang ganito magpalitan ng opinyon sa SOCMED. After all, hindi tayo ang magkakalaban. Ang kalaban natin ay ang sitwasyon ng bansa natin na gusto nating mabago at mapabuti. Maganda po yung palitan nila rito kasi pabor para sa akin at perhaps pabor din para sa inyo. Kasi ganito po dumaloy yung kanilang pag-uusap, no? Sabi nitong isang commenter na si RJ Peralta Miranda, okay, saan ba yung una dito? Ito pala, nauna muna si Judith A. Paralyag. Sabi niya, teka lang nalito na ako. Oh, ito. Ito ba yung nauna doon? Sandali hinahanap ko lamang yung pagkakasunod-sunod. Tingnan ko nga muna rito, yung pagkakasunod-sunod ng post. Oh, ito siguro nauna. Pero hindi, and I hope you use the same perspective with PBBM. O ito, sige, unahin na natin to. Itong RJ Peralta Miranda, mukhang katulad po nating sumusuporta sa ating Pangulo. Sabi niya kasi dito, and I hope you use the same perspective with PBBM because really, this is the Marcos that we need. Selfless, humble, big heart, genuine. You know? Lahat ng mga binanggit niya rito ay tugman-tugma talaga sa katangian ni Pangulong Bongbong Marcos at marami pang pwedeng idagdag dito. Pero hindi na tayo magdadagdag. Kung ano lang yung nababasa natin dito. Selfless, humble, big heart, genuine. Ang sarap pasakop sa leadership ng mga taong katulad niya. Kung kaya niyang itaya ang buhay niya para sa tatay niya sa ngalan ng serbisyo publiko, for sure, gumagawa siya ng mabuti at magaling na hindi kayang gawin ng halos lahat ng mga nakaupo ngayon sa pwesto. Although may mga magdidisagree pa rin dito mga to, lalong-lalo na syempre yung mga DDS at ang mga manonood nating mga pink at dilaw kasi may binanggit siya rito. He is better than the past two presidents combined. Ang dalawa lang naman na tinutukoy na presidente sa nakalipas ng dalawang termino ay si Rodrigo Duterte at si Pinoy Kaya maaaring mag-disagree ang ilan sa mga manonood natin. Pero ito naman ay kanyang karapatang sabihin dahil siya ay PBBM supporter. If we only get past the family name and the political noise and be just fair and objective, then we will realize that he is the leader that we need and that our youth should pattern their behavior and character from. Consistently selfless, humble, has a big heart, and genuine. Tuloy po natin ang ating binabasa. Nag-reply itong si Judith A. Paralyag. Sabi niya, leadership aside, I feel him. Yun nga lang, hindi mo masisisi na sumama ang loob ng sambayanan sa kanya sa dami ng nangyari sa administration niya. And that is understandable mga tol. Talaga naman na hindi may kakailayan Look at the inflation rate now. No? Kaya nga merong isang DDS dito pinamumukha sa atin na ang taas-taas ng presyo ng bilihin. Hindi naman natin dinidinayan. Pero hindi naman yung kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Maraming mga faktor bakit po nagkaganyan ang halaga ng mga bilihin. Sa kasalukuyan, nasa almost 8% na yata tayo, no? More or less 8% sa inflation rate. Pero napababa ito ng Marcos administration to almost 3%. Unfortunately, nangyari yung mga hindi talaga inaasahan, gawa ng mga kapwa natin Pilipino na mga corrupt na politiko, tapos yung mga external factors, katulad ng mga giyera sa iba't ibang panig ng mundo, tapos mga natural phenomenon, among other things. It makes me wonder whether he is weak or just too kind, kaya namamanipula ng mga nasa paligid niya. Hindi rin natin pwedeng idinayan mga tol, no? Na maaaring ganun ang tingin ng tao kay PBBM. Weak siya o kaya too kind. Bakit? Yung mga nangyari na rin kasi mismo ang magsasabi. And
kailangan natin tanggapin yon. Like for example, ang appointment sa mga sekretary na eventually nasa likod pala ng mga kontrobersiya ngayon. Isa diyan ang nakakulong ng si Manuel Bunuan and others. At the end of the day, I am just another ordinary citizen watching from afar, sabi ni Judith Paralyag. Nag-reply ulit itong si RJ Peralta Miranda. Siyempre, pinagtatanggol niya si PBBM. Quite the opposite. I have never seen him as weak. In fact, he's even way more of a stronger leader than anyone I've ever seen in Philippine politics. You know how much strength it requires a man to be a master of his emotions? O yun naman ang talagang pinakagusto ko rin kay Pangulong Bongbong Marcos. To stay calm amidst chaos with all the right reasons and fast to release the emotions. Whatever kind it is, enormous kind of strength and about sa dami nawala, nawala. Sayang, hindi niya nakompleto yung screenshot. Maganda yung sinasabi nitong RJ Peralta Miranda. But anyway mga tol, ang point ko, bakit ko po sineshare sa inyo ito, ay dalawang personalidad. Isang dating DDS, typically diehard Duterte supporter, ngayon dating Duterte supporter na. At saka isang kapwa natin sumusuporta sa ating Pangulo. Pag nagsasama pala ang dalawa at maayos ang conversation, nagdudulot po ito ng mga katagang maaaring makapagpabago sa isipan ng kapwa natin Pilipino. In short, siguro kung itatrato natin ang mga kapwa natin Pilipino with kindness, pero parang ang hirap pa rin eh. Ayoko mangako sa inyo, lalong-lalo na makakakita na naman ako dito ng mga komento na ad hominem. Matatawag ko na naman sila doon sa lagi kong itinatawag sa kanila. Pero for now, subukan natin, no? After all, kapag ka ikaw ay hindi, ito na lang, i-share ko na lang sa inyo yung nangyari. Yung dalawang bata, naalala ninyo yon? Siklista. Nag-viral po ito sa balita, di lang natin kino-content dito kasi di naman politika. Pero ang ginawa ng batang bully, sinuntok niya yung isang bata na siklista din. Tapos pinagbabanatan pa, inaambahan. Tinamaan dito sa mukha yung isang bata. Ang laki-laki. Siguro ang tangkad ng bata parang ganito, no? Ito yung bully. Pasensya na sa termino kong gagamitin, pandak at palito. Pandak at palito. Ibig sabihin, baka isang suntok lamang nung malaki, ito, yung malaki, pit ang katawan. May kalalagyan na. Hindi siya pinatulan. Yung aggressiveness ng bata na nambubuli, in return, pinakitaan niya ng kindness, patience, no? Isa yun sa mga napakahirap gawin talaga. At ano ang naging dulot nun, mga tol? Yung nambubuli, siya na ngayon ang binubuli. Sana hindi mangyari sa inyo yun, mga DDS. Lagi kayo nambubuli ng mga kapwa ninyo Pilipino dahil sa paniniwala ninyo, pagsuporta ninyo sa mga Duterte. Lagi nyo akong binubuli dito, lagi nyo binubuli ang mga kapwa ninyo Pilipino. Sana hindi mangyari sa inyo yon. Dahil itong kinukwento ko sa inyo ang isang patunay na totoo yon. Mula sa pambubuli, siya na ngayon ang binubuli ng netizen. Tapos anong nangyari doon sa matangkad? Ito pa, no? Yung tao pala na yon, yung bata na yon, practitioner pa ng Muay Thai. No? Sabi doon sa mga kumakalat na impormasyon physically fit siya. Kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili pero hindi niya ginamit yung kanyang
yung kanyang kaalaman at skill sa martial arts para lamang lupigin tong kalaban na nambubuli sa kanya. Mas pinili niyang manahimik at iwasan na lamang yung gulo. Ano ang naging return sa kanya? Rewards, no? Sa napakaraming pagkakataon, blessings. Ang dami niyang natamo dahil sa ginawa niya. And tingin ko, kung gano'n ang gagawin natin, I am not saying na ganito gawin natin, ha. Tingin ko lang. Kasi baka ako mismo hindi ko kayang gawin eh. Dahil natitrigger din ako sa mga DDS madalas, most of the time. Pero hindi nila ako kayang pikunin. Ako lang ang pipikon sa kanila. No? Pero kung nagagawa ng bata na yon na ganon, sa kabila ng pananakit sa kanya at magawa natin sa kabila ng mga pambubuli sa atin ng DDS, baka sa huli magkaroon pa tayo ng blessing. At tingin ko nga, nare-realize ko, ganon ang nangyayari sa akin ngayon, mga tol. No? Ano yung nangyayari kay Top 1 ngayon? Sa kabila ng mga pambubuli ng mga DDS sa akin, sa harap at sa harap ng camera, and perhaps sa likod ko kapag kasi di ko naman sure kung nasa labas ako, may mga nakikinig din sa akin DDS marahil, hindi lang nila ako makompront eh. No? Pero tingnan nyo ang nangyari sa akin, nagkakaroon pa ng blessing. O, katulad ninyo, dumadami yung manonood ni Top 1. Lagi akong sinasabihan ng mga DDS, wala namang nanonood sa'yo. No? Kakawawa ka naman. Lagi yung kakaunti nanonood sa'yo. Pero tingnan nyo ngayon, hindi bumababa sa 1,000 yung nanonood sa atin every day. Every live streaming. At nagpapasalamat ako ng lubos sa inyo, mga tol. Ang punto lang, kapag ka ganun pala, na gumagawa ka ng mabuti instead na balikan mo ng masama yung gumagawa sa iyo ng masama, meron talagang blessing na dumarating. Katulad nung nangyayari sa bata. No? And tingin ko, baka ganun din sa inyo. Kung hindi kayo magsasalita ng mga salita o lengguwahe ng mga DDS, kasi ako sa totoo lang, nagsasalita ako ng tanga, bobo, siraulo, tambaloslos, masokista. Yun naman po ay fact. No? Hindi ko naman sasabihan ng isang tao direkta sa kanyang mukha ng tanga ka, bobo ka. Hindi. Ang DDS, yan ay isang katawagan sa grupo ng mga individual. Pero hindi ko sasabihin sa isang particular na DDS na bobo ka, tanga ka. Maliban dito sa comment section pag nangaasar lang ako. Pero sa personal, hindi ko gagawin yun. No? Kasi alam ko sa sarili ko na pag sinabi sa akin ng personal yon, masasaktan ako at makakasakit ako sa iba. Kaya babalik tayo doon sa pinupunto dito sa pinag-uusapan nating kwento na kung tayo po'y magpapakita ng mabuti sa kapwa natin, even sa ating kaaway, maaaring magdulot po ito ng mabuti para sa atin. Ano? Sa mga mababasa nyo dyan ng mga DDS na nangaasar, wag nyo pong patulan ng katulad ng pang-aasar nila sa inyo. Ako, nagsasalita ako ng tanga kasi katotohanan naman na ang isang tao kapag alam mo ng mali pero pinagpipilitan mong tama, katangahan po yon. Fact yon. Bobo, alam mo naman na hindi mo alam yung mga bagay-bagay, tapos nagmamatalino ka, dapat kang maturuan kasi bobo ka. Wala kang alam eh. No? Yung siraulo, kayo na humusga. Sabi ni Ramon Tulfo, yung vice-presidente, siraulo eh. Kayo na humusga. Tol Elena Ilarde, maraming salamat sa iyong super sticker. Tingnan nyo, nagkaroon patuloy ako ng blessing. Thank you. No? Pero syempre, hindi naman po dito matatapos yung ating live stream. Kasi, ito, pagseset pa lamang po ito ng susunod po nating gagawin. No? At yun po, yung pagbabalik tanaw, baka sakali, sa pamamagitan po ng paglalatag po natin ng mga panulat dito nitong si Judith Paralyag na dating Duterte supporter at mga kasagutan, palitan nila ng konversasyon nitong si RJ Peralta Miranda, sa makakapanood ng susunod na yugto,
ng ating live streaming na ito, mabago po yung isipan nila kahit sila'y DDS. Although napakahirap, pero kung nangyari nga kay Judith Paralyag, posible din namang mangyari sa kanila, di ba? Ang point is, tatalo na tayo ngayon ng topic, yung dalawang testigo na posibleng ipresenta, no, sa mahigit 20 o 30 testigo laban kay Sara Duterte sa impeachment case niya na kinakaharap, ay siya po ang ating rereaksyonan. Unahin natin ang naging testimonya ng sinasabing bagman di umano nitong si Vice President Sara Duterte. Balikan po natin ang kanyang naging pagbasa ng kanyang supplemental affidavit sa naganap na pagdinig ng impeachment hearing sa Kongreso nung dinedetermina pa lamang ang sufficiency on grounds ng mga articles of impeachment laban kay Sara Duterte o ng mga impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Balikan po natin ito, pakinggan natin, panoorin at reaksyonan natin muli. Baka may magising na mga DDS. Supplemental Affidavit. I, Ramil L. Madriaga of legal age, Filipino and with address at care of Annex 2 BGMP Camp Bagong Diwa, Taguig City, after having been duly sworn in accordance with law, do hereby state 1. I am currently a detainee at Camp Bagong Diwa, Taguig City for charges of kidnapping, criminal case number RMNL-22-05157-CR and R-MNL-22-05158. Matanong ko lang mga tol, okay ba yung audio? Naiintindihan nyo ba ng maayos yung pagbasa ni Ramil Madriaga? Paki-comment nyo naman ang 1 kung maayos po ang audio. Pending before the Regional Trial Court, Branch 21, RTC Manila. 2. On November 29, 2025, I executed an affidavit which was subscribed and sworn to before Attorney Cynthia Viñas Pentonal on the same day. In my affidavit, I narrated my involvement with then President Rodrigo Roa Duterte, PRRD, his daughter Sara Duterte, Sara, other members of their family, and their close associates. More specifically, I provided a personal account of the various works I did for the aforementioned individuals, including campaign and organizing activities, intelligence gathering and sabotage, and transportation of large sums of money under the direct instructions of either PRRD or Sara. 3. With my Naririnig po ninyo yun, no? Siya daw po ay inuutusan ng mag-ama. Either itong si Rodrigo Duterte at si Sara Duterte na mag-transport ng mga malalaking halaga ng pera. Ito naman na, for the sake of fairness, ay akusasyon. Hindi ito fact. Uulitin po natin ha. Ito po ay accusation pa lamang sa ngayon. Mula po dito kay Ramil Madriaga. Kaya nasa sa inyo yan kung kayo po ba'y maniniwala sa kanya o hindi. Pero mahalagang mapakinggan po natin ito dahil isa po ito sa mga magiging ebidensya laban kay Sara Duterte sa paparating na impeachment trial niya. Diyan po sa Senado sa July 6. Sa June 18, pre-trial conference pero hindi po natin mapapanood yon kasi yon ay para lamang sa mga involved. Sa legal team kay Sara Duterte at saka sa mga prosecutor. No? Saka syempre sa mga senator, judges. My affidavit was submitted and referred to the Office of the Ombudsman through a letter dated December 15, 2025. 4. After I executed my affidavit, I learned that Sara denied any affiliation with me and that she has no personal or professional relationship with me. She added that she has never given me any instruction of any kind. 5. I received through my counsel a copy of complaint dated March 4, 2026 filed by Sara or BP Sara herself before the Office of the City Prosecutor, Taguig City for perjury. In her complaint, BP Sara reiterated that she has no personal or professional relationship with me
In fact, prior to the dissemination of the Madriaga affidavit, BP Sara had no recollection of knowing meeting or interacting with me. 6. However, her denial of any affiliation with me is absolutely false. She lied under oath in her perjury complaint against me. Hence, I decided to execute a supplemental affidavit providing further details on the narration I made in my previous affidavit with additional accounts of other orders, tasks, or works given to me by either PRD or Sara or BP Sara. Engagement activities with President Rodrigo Roa Duterte. 7. Prior to the 2016 national elections campaign, I was working for then Congressman Roylo Goles as one of his political officers specializing in intelligence gathering and sabotage operations. Congressman Goles decided to support the candidacy of PRRD. Hence, he introduced me and endorsed my services to PRRD during their meeting at the latter's residence in Taal Street, Bangkal, Davao City. Around the 2015 or early 2016, he mentioned to PRRD that I was previously under detention and that I later survived death row. Congressman Goles also added that I am his number one asset in the National Security Council during his time as National Security Advisor. 9. When PRRD was elected president, Cong Goles' brother, Ferdinand Goles, was appointed as a member of the Board of Directors or the Base Conversion and Development Authority, BCDA. On the other hand, PRRD directed me to serve as a counterintelligence agent for the National Security Council. 10. However, I was never under the employ of the Office of the President or any government agency. Instead, I was directly employed by PRRD. I received my salary from a certain Canlas, a PNP officer, previously from Davao, at the start of every month in the amount of 100,000 pesos to 150,000 pesos in cash. 11. As part of my duties, PRD specifically instructed me to monitor, operate, and sabotage former Senator Trillanes. However, PRD was apprehensive in ordering the assassination of Senator Trillanes because of the latter's support and contact in the armed forces of the Philippines. 12. Sometimes in 2018, PRD asked BP Sara to go to his home in Taal Street, Bangkal, Davao City to discuss upcoming local elections in Davao City, where BP Sara was going to run for re-election as mayor. During this meeting, PRD introduced me to Sara and told me, "Ram, ikaw na bahala kay Inday." Since then, I frequently met and discussed with BP Sara, then Mayor Sara, regarding various matters. However, she gave me strict instructions that all conversations should be done as much as possible by call and minimize text messages. 13. Furthermore, PRD also asked me to profile individuals associated with BP Sara, then again Mayor Sara, because she is his favorite among his children. PRD wanted BP Sara in politics instead of Paulo Duterte Pulong and Sebastian Duterte Baste, who he characterized as baliw and bading, respectively. Ito namang naririnig natin so far mga tol. Lahat po ng ito wala pang kaugnayan at hindi rin naman magagamit bilang ebidensya sa impeachment kay Sara Duterte. Pero matanong ko lang kayo, naniniwala ba kayo sa akusasyon na yan nitong si Ramil Madriaga na sinabi ni Rodrigo Duterte? O sabihin na lang natin na ganito, naniniwala ba kayo na si Pulong Duterte ay baliw at ito pong si Baste Duterte ay bading? Comment 1 kung kayo po'y naniniwala sa akusasyon na yan. Bading daw di umano si Baste Duterte at baliw naman di umano ito pong si Pulong Duterte. Tingnan nga natin kung ano sa loobin nyo dyan. Number 14. Sometimes in 2021, PRD gave me 25 million to purchase high-end motorcycles for Sara's use while she is in Metro Manila and other ordinary motorcycles for our group operations. 15. Hence, I bought two 2021 model Harley-Davidson motorcycles from a dealership in Green Hills, EDSA for around 2,500,000 pesos, inclusive of accessories, and around 2 million
pesos exclusive accessories, respectively. Both Harley-Davidson motorcycles were placed under the name of my son. I also purchased two 2021 model Ducati motorcycles Wow. from a dealership in Katipunan, Quezon City for around 3,500,000 pesos. Mapapasana all ka na lang talaga, no? Biruin mo, yung mga pinapangarap ng mga rider na motor. Ganun lang kadali na bilhin nitong si Ramil Madriaga. Eh ang tanong, saan ang galing ang pera? No? Siyempre, sasabihin niya naman diyan kung kanino nang galing. Hindi naman kayang bilhin ni Ramil Madriaga ang mga ganyang motor ng ganun kadali. Eh hindi naman siya ganun kamilyonaryo, no? Kaya may nagbigay. Sino nagbigay? Saan ang galing ang pera? And around 2,300,000 pesos respectively. In addition, I also bought accessories for these Ducati motorcycles in the total amount of 500,000 pesos. Both the Ducati motorcycles were placed under my name. 17. Lastly, I also purchased 7 Yamaha NMAX motorcycles for the operation of Initiative for Social Justice Innovation and Progress Pilipinas, or ISIP Pilipinas. The remaining money was distributed to my colleagues in ISIP Pilipinas. 18. All purchases of these motorcycles, including the aforementioned accessories, were paid in cash using the money given to me by PRRD. Yan. Ha? Lahat ng mga binanggit niyang binili ay galing sa pera na binigay sa kanya ni Rodrigo Duterte. Ang tanong muli natin doon, saan nang galing kung totoo yan ang pera na ibinigay sa kanya ni Rodrigo Duterte? No? At perhaps masasagot niya ng mga susunod niya pang akusasyon at syempre kasama ng akusasyon mamaya ni dating Senador Antonio Trillanes. Silang dalawa po kasi ang sinasabing kabilang sa mga tetestigo sa impeachment trial nitong si Sara Duterte. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Custom magnetic lifter transaction with Attorney Manscarpio. Sometime in 2017 or 2018, PRD told me to assist the husband of Sara, Attorney Manasseh Manscarpio, regarding a problem with the Bureau of Customs. However, no specific details were provided by PRD. Thereafter, Attorney Mans called me. We later decided to meet in front of a coffee shop in Burgos Circle in Bonifacio Global City, Taguig City. During our conversation, he asked me to assist in facilitating the release of what he called construction equipment, which was plugged and confiscated by the Bureau of Customs. Attorney Mans gave me a contact person, a female lawyer, to coordinate with it regarding the BOC problem. After 2 days, I went to the BOC to meet the female lawyer to discuss the release of construction equipment. This time, I learned that the construction equipment was actually magnetic lifters. The same were confiscated because it contained a large amount of shabu. However, the female lawyer informed me that it was difficult to release the same because it was a hot item. 22. I reported this to Attorney Mans and we meet again in the same spot in BGC, Taguig City. This was the last time we met regarding the issue. Later, I learned that the content of the magnetic lifters is at least 500 kilograms of shabu worth 4.3 billion pesos were mysteriously missing. Dummy accounts and bank transactions of PRD. Despite only earning 100,000 pesos to 150,000 pesos from my services to PRD, millions of pesos went through bank accounts opened for me by close associates of PRD. I admit that during PRD's term as president, I served as a dummy for the transfer of large amount of money. These transfers were made through bank accounts. Grabe, no? Tapos ang portrayal ni Rodrigo Duterte sa harapan ng publiko, pangkaraniwan lang ang buhay niya, hindi siya ganun kayaman, kumakain sa karinderya, natutulog na may kulambo, nakatira doon sa bahay sa Davao nila. That were opened under my name, which include but are not limited to the following: China Bank, Legazpi Village, Makati City; China Bank, Main Makati City; China Bank near the Fire Station at Ayala, Makati City; PNB Makati Metropolitan Avenue Branch, Makati City; an unknown bank in Pasig City, Siraymudo. If I may interrupt, Mr. Madriaga, COMSEC kindly continue flashing on the screen
the pages of the affidavit from where the resource person is reading. And kindly speak closer to the microphone, Mr. Madriaga, Opo, please. Madam Chair. Thank you. Please continue. 25. However, I've never personally opened these accounts or appeared before the said banks to process any application in relation thereto. These were opened by people close to PRRD, who informed me that money will be transferred to these accounts for intelligence operation and for laundering. I was later instructed to sign entire checkbook where the amounts and pays are left blank. I agreed to do this because at the time I had complete trust in PRD and his close associates. 26. On some occasions, PRD would call me to inform me that someone from the aforementioned bank would contact me to confirm a withdrawal or encashment of checks. There were also instances that where PRD would instruct me to personally visit the said banks to pick up the money and bring it to Malacanang or to the designated individuals. I distinctly remember that PRD directed me on 3 separate occasions to pick up 100 million from a bank inside the mall in Lubao, Pampanga, which were all delivered to Malacanang. On another incident, I was informed by PRRD that the 2 land bank managers' check which were to be delivered to one of our safe houses in Eastwood, Quezon City, in the amounts of 84,200,000 pesos and 4,800,000 pesos, respectively, were issued under my name. Copies of the 2 land bank managers' checks are hereby attached as annexes A and A-1. 28. To prove the aforementioned allegations, I am willing to execute an affidavit, authorization, or any other document and to perform all acts necessary for Committee on Justice of the House of Representatives or the courts to access the aforementioned bank accounts and all other bank accounts under my name. Term sharing and destabilization efforts. 29. Sometime in November 2021, PRD mentioned to me that Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will run for the president while Sara will serve as his running mate. PRD added that a few months ago, BBM and Senator Amy Marcos visited Nako mga tol, tama yung sinasabi ng isang commenter. NBA Finals pala ngayon. Saka PBA Finals mamayang gabi. Kaya pasensya na. Ano? Maganda sana tong mga re-reactionan pa natin. Gusto ko sanang paabutin ng 2 oras kasi ito pa nga kay dating Senador Antonio Trillanes. Saka yung report ng Quadcom. Kaso lang, pagbigyan nyo na muna ako ngayon mga tol ha. Dahil baka mag-champion na may mag-champion na sa NBA, eh manonood muna ako ng NBA. Sensya na muna tayo mga tol ha. Magkita-kita tayo later sa panibagong live streaming. Maraming salamat. NBA muna priority ko ngayon. joke lang. Nood muna tayo. NBA basketball is live. Ano? Sa totoo lang meron nga tayong may nag-solicit sa akin dito eh. Tapos sa susunod pang pagkakataon ako na magiging manager nila. O sige ha. See you later mga tol. Maraming salamat. Lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat. Doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.